Another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, aftermath po na SONA, balik na po tayo sa Earth. Tapos po tayong ilakbay ni BBM sa tugatog ng pangarap. Matapos pong dalhin tayo, inakay tayo sa mga posibleng maganap sa Pilipinas kung tayo po ay papalarin, pero sa normal na buhay na po tayo. Isang araw lang po yung pangangarap na yan, no? Balik na po tayo sa mga tunay na usapin. Magaganap po ba ang SONA? Sa mga lahat po ng mga announcement ay mukhang hindi na po wala na po talaga SONA tuloy, impeachment pala, no? Balik na po tayo sa tunay na usapin, impeachment at iba pa, no? Ano yung magaganap, yung mga pronouncement po, nakatutok na po ulit tayo sa impeachment, tapos na po yung palabas, tapos na po yung mga meron lang tayo hirit sa isa pang palabas, no? Yung magkakaroon ba ng rematch yung boxing. Actually, tama, no? Ang dami po nagsusuri sa boxing match ni Baste at saka ni Torre. Bakit hindi po ako, no? Bakit ay iniiwasan ko? Kaya ngayon po pagbibigyan ko kayo na suriin po natin ano po talaga yung naganap, no? Para naman po sayang naman pagiging boxing vlogger natin. Kung yun po. Siyempre yung SONA ko na SONA. Tapos na po yung SONA, no? Lahat po yan isang malaking palabas na medyo nawala na po yung glitter kasi isa po sa inabangan sa SONA talaga ayun pong fashion show, pero dahil wala na pong fashion show, wala na pong pinag-uusapan. Wala namang gano'ng may interest, no, sa SONA. Karamihan po sa SONA yung una, pangalawa lang po, no. Okay. Rexona meron. Boy, ang aga ni ni FG Fabilane. Magandang ano yan. FG Pabilane, maganda pong yun na nga. Okay, pag-usapan natin, no? Matutuloy ba talaga ang impeachment o wala? Mukhang mamaya po isa yan sa pag-usapan sa Senado. Hopefully matalakay nila. Pero ngayon pa lang po, no, pinagpapauna na natin. Yung mga as usual na lang po yung nananatili. Si Rapi Tulfo nga nagsabi na hindi na matutuloy yung impeachment kasi nagsalita na yung Supreme Court. O, kung si Rapi Tulfo nga na yan po ang pananaw, malamang, no? Malamang sa malamang, wala na po matira. Kahit po yung minority, hindi naman po lahat na minority. Si Tito Soto na lang, tsaka yung tatlong itlog. Yung tatlong itlog na dilawan. Talagang sila na lang po yung lumalaban para matuloy yung impeachment. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lamang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Mga ako kung bago ka pa lang. Ayun, tama, correct. Okay, pag-usapan, tapos na tayo sa SONA, nasabi ko na yung mga dapat sabihin. Dito na po tayo sa normal. Si Gadon, agaw eksena din, no, sa SC decision. Alam niyo po, wala na mawawala kay Gadon, eh. Isa lang yung sinabi ni Gadon, no, para unahin na natin si Gadon kasi wala namang katotoran. Yung masasabihin pa ni Gadon. Ang sabi po ni Gadon, ang Supreme Court po, ang mga miyembro po ng Supreme Court ay total lahat ni Pangulong Duterte. Ganun po talaga, no? Pagka ikaw po ay hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong abogado ka rin naman, hindi natanggal na pala, no? Dati ka rin namang abogado at hindi mo kayang ipagtanggol, sisiraan mo na lang na tuta. Alam mo kung tuta po yan, no? Simple lang po, kung tuta po yung Supreme Court ng Duterte, dapat na-deklara na nila na dapat na-deklara nila na anti-constitution yung 2025 budget, di ba? Kasi isa yan sa mga nireklamo ng si Duterte mismo nagreklamo. Nauna pa yan, eh.
Nauna pa ba yan o nauna tong sa impeachment? My Beshi, thank you very much sa 5 Hong Kong. Yan. Maraming salamat sa iyo, My Beshi. Okay. Kung totoo po yan, di dapat diniklara na ng Supreme Court din, bukod sa JA ng 2025 na illegal, diniklara na rin sana ng Supreme Court na illegal yung pagkakadakip kay Tatay Digong. No? Ang dami po Ang dami po nilang na pabor sa mga Duterte pero hindi po nila ginawa. Yan pong ganyang mga argumento ni Gadon, ano po yan, yung mga asartalo. Yung nag-expect sila, no, na si BP Sara ay makukonvict, matatanggal sa pwesto, tapos pinawalang bisa ng, sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Ikumpara nyo naman, no, yung argumento po ng isang tunay na matalinong abogado. Hindi po natin parehong kakampi to, pareho po natin kalaban to. Si Gadon, na mahilig magsabi ng bobo, ang argumento niya ay ang Supreme Court ay tuta ng mga Duterte. With ganun mismo. Ang Supreme Court naman, tuta ng Duterte. Tuta yan ng mga Duterte. Tuta yan ng mga Duterte. Or etong si Franklin Drilon, na kalaban din natin. Kalaban din po natin. Ito po sinabi ni Franklin Drilon, there can be no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. The Senate or the House must obey the ruling. Yan po. Gaano po katalino si Drilon kumpara kay Gadon. Si Guanzon na po pagsalitay natin. Ayon kay Guanzon, former Senate President Frank Drilon placed third in the 1969 Philippine Bar Examination. Tapos yung nagyaw-yaw, ewan ko kung saan galing. Yung mga nagyayaw-yaw daw na kinokontra yung Supreme Court ruling, lalo na yung mga abogado, hindi raw alam ni Rowena Guanzon kung saan nanggaling. Yan yung sinasabi natin, no? Simple lang po ang usapan. Yung mga matatalinong tao, lalo na matatalinong abogado at napatunayan po na matalino sila, iginagalang yung Supreme Court. Si Raffy Tulfo po nagsalita na ambush interview. Kung matutuloy ba impeachment kay BP Sara. Hindi matutuloy kasi nagpasya na yung Supreme Court. Napakasimple lang po. Ngayon, ano po yung ginagawa ni Martin? Humingi po ng motion for reconsideration. Sabi nga ni Marcoleta, ano na yan, no? Moot na yan. Paano? Unanimous decision po. Lahat po ng bumoto ay bumoto pabor na unconstitutional yung impeachment. Kaya po nagsasayang lang po ng panahon. Pero pakinggan po natin yung mga argumento nila para masagot naman natin tungkol po dito sa sari-saring kwento. Halimbawa po, itong si Speaker Martin Romualdez. Ito po ang kanyang mga sinabi. The court may close a case. So may pag-amin na po, no? Inaamin naman nila, sabi nga ng mga abogado dyan sa House of Representatives, kinikilala nila yung Supreme Court. Kaya lang humihirit lang sila. Pero actually, ano na sila suko na sila. Kasi sa interview ni ni Presidential son Sandro Marcos ay malinaw po na ang pinag-uusapan na kung mangunguna rin ba si Sandro Marcos kung magkakaroon ng panibagong pagpapasa ng impeachment. Hindi raw po niya alam, depende raw. Kasi iba na yung kanyang tungkulin ngayon. Majority floor leader na. So hindi raw alam So ibig sabihin, may pagtanggap na sa maraming mga congressman. Sila po yung sinabihan Di po ba? Kung yung mga sinabihan, natanggap na nila dahil Supreme Court yung nagpasya, nagtataka ako sa ilang senador kung bakit hindi nila matanggap. Okay, ito po ang sinabi ni Martin. Sabi ni Martin, the court may close a case, but
it cannot close a cause. Ang ganda ang pakinggan, no? Ang korte ay maaaring magsara ng isang kaso, pero hindi niya pwedeng isara ang isang, ano ba yung cause? Yung ipinaglalaban. Yung cause, yung, ano ba sa Tagalog yung kausa? Yung ipinaglalaban. Okay. The pursuit of accountability is not a moment. It is a mandate. Yan, no? Yung accountability daw ay hindi po yan yung sa moment. Hindi moment ko to. It is a mandate. Wow, ang sarap pakinggan, no? Yung cause nila matanggal si VP. We are not moved by personalities. Hindi raw pala sila tumitingin sa personalities, but by principles. Gandang pakinggan. We are not driven by vendetta. Hindi po kami yung nagtutulak sa amin ay paghiganti, but by vigilance. Our goal has never been to destroy, only to demand the truth. Maniniwala po ako niyan, Speaker Martin, no? Mukhang kapanipaniwala po yung gusto niyo sabihin. Madali namang paniwalaan yan na kayo po ay hindi na may personal kay BP Sara. Di ba? Okay lang po yun. Maganda pong pakinggan yan. Hindi kayo na may personal, hindi ito paghiganti. Nagtataka nga ako, bakit kayo maghiganti kay BP Sara? Si BP Sara nga ang nakipag-unite sa pinsan mo. Di ba? Okay. Ngayon, ang tanong ko lang po, para po patunayan natin sa actual, hindi po sa salita kasi ang dali po magsalita Ang dali po sabihin na itong ginawa namin kay BP Sara ay hindi naman to paghiganti. In the first place, bakit yung paghigantihan yung tao? Siya nga dahilan bakit nanalo pinsan mo. Okay. Kung hindi, at hindi rin to personalidad, hindi dahil si BP Sara, kaya kami nag-iimbestiga. Hindi namin inimbestigahan ang confidential fund ni BP Sara dahil siya si BP Sara. Kung hindi, gusto talaga naming tignan kung saan ginagamit ang confidential fund. Ganun ba? Ang tanong ko sa iyo, Speaker, ang dami pong may confidential fund Bakit po si BP Sara lang, both bilang OVP, Office of the Vice President, at bilang DepEd, ang iniimbestigahan yung mayroong confidential fund? Bakit tanging si BP Sara lang? Kung hindi kayo tumitingin sa personality. Kung ang gusto nyong tignan ay accountability. Bakit si BP Sara lang ang inyong inimbestigahan? Diba? Nahuhuli po kayo, hindi sa salita. Nahuhuli po kayo sa aksyon. Ang dami pong accountability. Nag-imbestiga po ba kayo sa flood control projects? Bakit hindi? Daang bilyon yun. Ito po kay BP Sara, milyon lang. Dito po, daang bilyon. Trilyon na nga Inabot na nga ng trilyon Kaya sa usapin po ng hindi kayo na may personal, malabong-malabo po yun. Yung mga sungot. Wala na akong palalagpasin kung anong lumabas dito wag na to. Pangit. Okay. Eto po. Tanggap down naman daw ni Romualdez. Galit Sarap magsalita No, yung nangyari sa Supreme Court, kaya hihirit pa sila. Pero, ang hindi raw po nila tatanggapin, yung walang accountability. Hahabulin daw nila yung accountability ng mga tao. Alam po ninyo, accountability, lagi nyo sinasabi na accountability. Ang tagal nyong inimbestigahan si BP Sara. 'Di ba? Kung talagang gusto nyong, kung may nakita talaga kayong kasalanan ni BP Sara, bakit sa impeachment lang kayo nagre-rely? Kaya po yung mga nauna, no, katulad po ng presidente at saka ng Supreme Court Chief Justice. Kaya po yung mga nauna ay
unang impeachment, gusto po nila matanggal yung Pangulo sa kaso po ni Erap at kaso po ni Gloria. Marami po impeachment case kay Gloria, kaya lang hindi po hindi po hindi po natutuloy kasi nauunahan sila na mahinang impeachment eh. Sa mga kaso po ng presidente, kasi hindi nila mapapanagot yung presidente, gusto po nilang ihabla yung presidente, kaya lang bawal mo pong kasuhan yung presidente. Kaya po nagre-resort po sila para po makamit yung hustisya, nagre-resort po sila sa impeachment para ma-impeach muna yung Pangulo, pagkatapos tsaka nila sasampahan ng kaso. Dito po kay BP Sara, bakit ang ultimate goal nyo? So ang ultimate goal po na naghabol po sa accountability ng Pangulong sa tingin nila nagkasala, through impeachment, dahil bawal mo siyang kasuhan habang siya ay presidente. At ganyan po yung ginawa nila kay Erap na nakasuhan nila nung hindi na po presidente. Ganyan din po yung ginawa kay Gloria Macapagal Arroyo na kinasuhan nung hindi na siya presidente. So yung may purpose po kung bakit dumaan sa impeachment. Kasi hindi po nila makakasuhan. Isa lang po pareho pong dilawan yung mga nagkaso sa presidente na to. Magagaling po yung mga dilawan eh. Ang mga dilawan po kasi sa tingin nila sila yung perpektong mga tao. Kaya lahat po ng mga nag-initiate ng mga lahat po ng impeachment panay dilawan. Impeachment dito kay Erap, impeachment dyan kay Gloria na hindi na tuloy-tuloy. Panay dilawan po yan. Pati impeachment kay Corona. Imagine niyo ang tagal na po nila nagpapasya. Kahit wala na po sila sa kapangyarihan, napapaikot pa rin nila yung mga tao para mapasunod sa kanila. Yung impeachment kay BP Sara. Kita nyo, ang nasa forefront, panay mga dilawan. Na-disbar na po si Gadon. Kaya wala na po siyang awat. Disbar na po si Gadon. Okay. Balikan lang po natin, no? Ngayon na naman, ito na naman, nasa forefront na naman yung mga dilawan. Sila De Lima, si Shel Jokno, si Tabingi, sa Senado naman, yung tatlong itlog, Rayson Tiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sila po yung mahilig sa impeachment. Sila po yung hindi marunong gumalang sa mga boto ng tao eh. Ang tingin nila kahit binoto ka ng tao, si President Duterte po. Kasi simula pa lang na manungkulan ni President Duterte. Kaya nga nag-imbestiga si De Lima sa war on drugs eh. As mayor eh. Para ma-impeach nila. Hindi yung na-umubre impeachment kay kay Tatay Digong. O kaya mapalayas nila sa pamamagitan ng people power. Sa kanila din po yung people power. Ito pong mga dilawan, matagal nang salot to sa lipunan natin. Kung ayaw nila kahit binoto ng tao, hahanapan nila yan ng paraan para mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment or sa pamamagitan ng people power. Utak ng mga dilaw yan eh. Kahit na nanalo ka sa boto ng tao, pero hindi ka nila aprobado, gagawang ka nila ng paraan. Kasi hodang makipagkutsabahan sila sa dati nilang mga kaaway. Mr. President, ang tawag nila sa inyo dati, anak ng diktador eh. Nung nanalo na kayo, nakipagsabwata na sa inyo. Yung mga dilawan, naalala nyo lang? Anyways, wala na naman power yung mga yan. Hindi naman kami takot dyan sa mga dilawan. Kaya lang, yung pangil po nila, ang dami po nilang napapabilib ng mga nasa kapanyarihan eh. Alam naman natin yung ultimate goal nila. Talaga. Di po ba? Okay, anyways po, balikan po natin, no? Nagsalita na po si Tulfo. Wala pong magaganap na impeachment trial dahil nagsalita na ang Supreme Court. Correct po yun. Si Marcoleta, wala na po yan. Kahit po motion for reconsideration, as good as wala na po yan. Kasi unanimous decision eh. Shout out kay Placido.
Wala na po talaga yan. Ibabasura na lang nila yan. Yung sa impeachment. So, natitira na lang yung 3 itlog, yung mga dilawan, at saka si Tito Soto. Pakinggan din natin yung mga argumento nila. Baka naman may argumento talaga silang kakaiba. Pero bago yan, eto muna kay Torre para sige, unahin na nga natin to. Mamaya na nga yung kay Torre. Para tuloy-tuloy na. Ito po sabi ng mga tukmul na to, no? Itong 3 itlog. Ayon po sa kanila, joint statement nila to, ni Kiko Pangilinan, nung 3 itlog. We respectfully disagree with the Supreme Court ruling that halted the Senate's constitutional duty to try the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So nag-disagree sila. Congress, acting in good faith and following prevailing jurisprudence, followed the law in initiating and transmitting the complaint. So pinagtatanggol nila yung Congress. Kasi po hindi naman po sinabi, eto po malinaw Kaya bilib ako rito sa 3 itlog Hindi naman po sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment trial. Wala pong kinalaman yung mga senador. Nakukuha nyo po? Ang sinabi nila ang constitutional, yung mga ginagawa ng House of Representatives na pagpapile. May kinalaman po ba yung Senado sa diniklara na Supreme Court na constitutional? Wala po. Wala. So, ang diniklara po ng Supreme Court na ang constitutional, yung pagsasampa ng impeachment complaint ng mga congressman. Yun po ang sinabing, anong papel ng Senado dun? Wala po. Wala silang papel. Bakit umaangal tong 3 senador? Hindi ko rin alam. Mamaya, sasagutin natin yan. Bakit? Bakit sila umaangal? Yung na lang po. Yung briefing na lang. We did not swear an oath only to protect positions by way of technicalities. Hindi raw sila nanumpa para po sa mga technicalities lang. Alam mo, pinalalabas po nila na yung desisyon ng Supreme Court ay merely nakita nila na paglabag sa technicalities lang. Di ba? Parang ang sinasabi nila ngayon na nagpasya yung Supreme Court sa technicalities lang. Alam niyo po, kayo mga senador kayo, una, talaga, technicalities lang yung paglabag sa batas? Pag sinabi na Supreme Court na ang constitutional, technicalities yun, tama yun. Maaaring technicalities ang tawag nyo dun. Pero still, paglabag sa batas yun. Lahat naman yan, paglabag sa batas, technicalities Nagnakaw ka. Technicalities yun dahil, nailagay ko sa bangko ko, hindi pala dapat. Utot nyo. Alam nyo, binobola nyo lang yung mga tao Yung Supreme Court nagpasya. Ako nga hindi abogado, pero simple lang ang sasabihin ko Simple lang po sasabihin ko. Ano po ibig sabihin ng 4th complaint? Pag 4th complaint, merong 1st, 2nd, 3rd. Simple. Wag na po yung mga kung ano-ano pang salita. Kung ika-4 yang ipinasa sa inyo, wala kayong balak tanungin, ano yung nangyari sa unang 3? Malinaw po, pag may nagpasa po sa Congress, dapat po nilang aksyonan. Kung sinabi nyo na hindi aksyonan, kung sinabi ninyong hindi aksyonan, hindi nila inaksyonan, kaya yung ika-4 yung tinanggap nyo, putya, mali kayo. Di ba? Kaya dinideklara ng Supreme Court na mali yung 4th. If we allow this president to stand, we risk silencing the very process meant to keep power in check. Pag inalaw daw nila yung Supreme Court, yung kagustuhan ng Supreme Court na ideklara na ang constitutional, magkakaroon daw po na baka matahimik po yung very process, yung proseso ng pag-check in power.
Alam nyo, ang dami nyo katarantaduhan na pinagsasabi. Simple lang yan sa inyong tatlong itlog. Kayong tatlong itlog, gumagawa kayo ng batas. No? At maliwanag po na dapat ginagalang nyo yung Supreme Court kasi ang ginagawa lang ng Supreme Court, hindi po sila gumagawa ng sarili nilang batas. Ini-interpret lang yung batas na ginawa ninyo at saka ng konstitusyon. No? Yun lang po ang ginagawa ng Supreme Court at sila po ay nag-aral. Sila po ay mataas po ang kwalifikasyon. Hindi ka po pwede na read and write lang. O ngayon, balik ko yung sinabi ni Attorney Jimmy Bundok. Bakit mas matatalino ang Supreme Court kaysa sa inyong tatlong itlog? Kasi yung sinasabi nyo ganito no? Mali ang Supreme Court sa pag-interpret nila ng batas. Sino ang tama? Kayo? Kayong tatlong itlog ang tama? Ilan sa inyo ang abogado? Si Kiko lang. Pang ilan si Kiko, pang ilan nung nag-take siya ng bar? Top 10 ba siya? Oh. Si Drilon, no? Top 10? Top 3? Ano sabi ni Drilon? Nagpa siya ng Supreme Court. Ang sinasabi ni Drilon, wala kayong pag-uusapan na impeachment dahil hindi balik ko lang para mas malinaw. Ibalik ko lang yung sinabi mismo ni Drilon para maliwanagan tayo. There can be no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. Hindi valid yung complaint. Ano po ang itatrial ninyo? Sasabihin nyo, pag inalaw natin, sino may sabing may karapatan kayong hindi i-allow? Oh. Sino pa ang kakampin nyo? Tatlong itlog, tsaka isang komedyante. Si Tito Soto, tsaka kayong tatlong itlog na lang ang naniniwala. Yung kakampi mismo ni Tito Soto, si Ping Lacson. Wala tayong magagawa kundi sumunod sa Supreme Court. Ganyan po talaga. Sa Pilipinas, ang Supreme Court ang final arbiter sa mga usapin ng constitutionality. Kayo masusunod? Kayong tatlong itlog? Hindi ko po iboboto si Drilon. Mali na naman yung pananaw nyo Sinabi ko lang na matalino si Drilon kaysa sa tatlong itlog. Ibig mo sabihin, sinabi ko rin po matalino si Tolentino, binoto ko ba? Mali pong interpretasyon yan. Ako sinasabi ko, si Tolentino napakatalino. In fact, siya nga pinakamatalino sa kanila Sa tatlo silang nanalo O, di ba? Hindi po ibig sabihin na tatalinuhan ako ay iboboto ko na si Drilon. Kalaban natin si Drilon. Ulitin ko po. Dilawan si Drilon, kalaban natin si Drilon. Bakit mo iboboto? Ang point ko po, mas matalino si Drilon di hamak sa tatlong itlog. Kaya makinig kayo, total kapwa nyo yan dilawan, pakinggan nyo naman yung matalino sa inyo. Pinakikinggan nyo yung pinakabugok sa inyo Tignan nyo si Dilima, nagsorry na sa Supreme Court. Ulitin ko, Kiko, nagsorry na si Dilima sa Supreme Court. Kasi abogado siya Alam niya siguro napagsabihan ni Drilon. Ikaw, bakit hindi ka sumunod kay Drilon? Tigas ng ulo mo kasi. Wow, dagat! Hindi po, alam niyo po, pag matalino, hindi niyo pwedeng sabihin na hindi na siya matalino dahil kalaban mo lang sa politika. Pag matalino, matalino. O si Tolentino, matalino po yan. Sino pa yung isa? Anong pangalan nito? Si Pimentel, matalino po yan. Pero hindi ibig sabihin na iboboto natin dahil matalino sila. Takot madisbar si Dilima. At saka takot siya. Marami siyang kaso na pwede siyang baliktarin, di ba? Visit na Dilima ito, binabanatan tayo. Reviewin nyo nga yung kaso niyan. Baka mali-mali yung desisyon ng lower court diyan. Yun po yun Si Luis Strong nga, ang ingat sumagot kasi nga
Abogado po sila eh. Normal po yun. Si Gadon kasi tinanggal na yung, tinanggal na yung pagka-abogado. May malupit pa sinabi tong tatlong itlog eh. Tignan nyo ha. Senador to ha. Senador kayo. Congress acting in good faith and following prevailing jurisprudence followed the law in initiating and transmitting the complaint. To retroactively apply a new definition of what it means to initiate an impeachment case after the fact can be likened to changing the rules in the middle of the game. It is unfair. It is unfair. Palagay na natin tama kayo. Unfair para kanino? Unfair para sa inyong mga senador? Hindi. Unfair daw yan para dito sa mga HOR. Ang tanong ko sa inyong tatlong itlog, kayo ba ay spokes na rin ng HOR? Ang dami na nila spokes eh. Ano na nga pala nangyari dun sa isa? Kay Bukoy ba yun? Bukoy? Asa na si Bukoy? Bakit hindi na nagpaparamdam? Bakit kaya hindi na nagpaparamdam si Bukoy? Hindi na nagparamdam. Tanong ko, spokes ba kayo ng HOR? Mali nga yung ginagawa niyong tatlo eh. Alam niyo kung bakit mali yung ginagawa niyong tatlo? Ang HOR po, prosecutor. Kayo po, judge. Bakit niyo ipagtatanggol yung prosecutor? Bakit niyo ipagtatanggol yung prosecutor? Yun ang malaki kong tanong eh. Judge kayo. Kung natuloy yung impeachment, kayo judge. Bakit kayo nagtatanggol sa prosecutor? Yung mga prosecutor nga, eto na naman kayo sa mga hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko eh. Alam nyo po, pag matalino sinabi mo, halimbawa sinabi ko ewan ko po kung, huwag nyo pong pababain yung mga matatalinong Duterte. Ang sinabi ko po, dilawan si Drilon. Kalaban natin si Drilon. Ano po ba hindi nyo maintindihan? Kalaban natin si Drilon. Ang sinasabi ko, etong tatlong itlog na to, dilawan. Dilawan si Drilon, dilawan yung tatlong itlog. Ang tinatanong ko sa kanila, bakit ayaw nyo sundin yung matalinong dilawan? Ano po yung sinasabi nyo? Pinalalabas nyo ba na kinakampihan ko si Drilon? Hindi, wag po kayong tumulad sa mga loyalista. Lawakan nyo po yung mga pag-iisip nyo. Wala po, hindi ko sinasabi iboto nyo si Drilon. Wala akong pakialam kay Drilon. Nagkataon lang, nakakampi na nila si Drilon, ayaw pa nila sundin. Para kanino po ba yung impeachment sa tingin nyo? Pag napawalan bisa yung impeachment. Kay BP Sara po yung impeachment eh. Pinagsabi nyo na. Hindi ako nagugulo. Sinasabi ko lang po rito sa mga to na hindi ko po maintindihan kung ano po ang ikinasasama ng loob nyo sa sinasabi ko. Kung Duterte kayo, bakit po masama ang loob nyo pag sinabi ko matalino si Drilon? Bawal po ba maging matalino na kalaban? Akala nyo ba pag kalaban natin, dapat automatic bobo sila? Pwede naman matalino kalaban. Sino po magsasabi na bobo si Pimentel? Si Kokok Pimentel. Top notcher sa bar yan eh. Number 1 po si Kokok Pimentel. Sasabihin nyo, hindi matalino yan? Kayo naman no. Ay, thank you very much muna kay Tessa Vargas na nagbigay po ng 250 pesos. Coffee break kuya. Yan. Maraming salamat kay Tessa Vargas. Sige, tuloy natin.
Nagtataka ako sa inyong tatlong itlog. Bakit ayaw yung HOR magtanggol niyan? Ang kumwestiyon na, bakit kayo nagtatanggol sa HOR? O di, kayo po talaga yung may bias. Walang ako walang mambabatas dapat ang hindi susunod sa... Kasi gumagawa kayo ng batas eh. Dapat lahat ng mababatas sumusunod kayo sa Supreme Court. Kasi pag hindi kayo sumunod sa Supreme Court, para saan yung batas na ginagawa nyo? Para saan po yung batas na ginagawa nyo? Okay, punta na tayo rito sa last topic natin kay Tory. Alam niyo si Tory, ito. Sagutin lang natin, no? Sa boxing po, marami po negosasyon. Marami pong hindi natutuloy na laban. Pag hindi po natuloy ang laban, kunwari, sa nangyari, sa aktual na, sabi ni Tory, punta ka ron, magboxing tayo. Pag hindi po, ayaw po ng kalaban mo at gusto mo matuloy yung boxing, hindi po itataas yung kamay mo, panalo ka. Meron ba nun? Hihiling yung tao na soli bayad. Thank you very much kay Melda Sanggalang sa 10 Canadian dollars. Hingi yung tao, soli bayad. Linti kayo. Sabi nyo, magbo-boxing si Basti. Yung pala, wala naman. Niloloko nyo lang kami. Ganun po yun. Kaya po, kung gusto mo pa rin, halimbawa si Tory ka, gusto mo pa rin matuloy yung laban mo, hahanap ka ng kapalit ni Basti kasi hindi ubra si Basti. Ganun po sa boxing. Kaya po si Pacquiao ganyan yung unang championship niya sa US eh. Hindi pwede yung kalaban ng champion, si Ledwaba. Para lang po maliwanagan nyo sa boxing po, kung gusto pa rin ng champion na ituloy, taga-Africa yung yung champion eh. Pag sinabi niyang wag nang matuloy, wala siyang bayad kasi yung hindi umubrang challenger, wala nang bayad yun dahil hindi siya umubra eh. Siya nagpunta siya sa Amerika, taga-Africa yung si Ledwaba eh. Ay hindi, palitan nyo na lang. Kahit sino pwede kong labanan. Yun, pinasok si Pacquiao. Kaya naging champion yung si Pacquiao eh. Hindi ako, wag nyong lituin yung sarili nyo. Ang point ko lang po sa boxing match, mali yung ginawa nila. Wala pa po ako nakikita na boxing match na nagdeklara ng winner by default. Kasi didemanda ka ng mga promoter eh. Putya, pumirma-pirma ka tapos hindi ka atin, binigyan kita ng pera, bago po umakyat yan. It's either made down na o kaya na ibigay na sa iyo yung pera eh. Yun po yun. Kaya wag niyo po masyadong ipagmalaki. Ang naganap po dyan ay kalokohan. Wala pong boxing match na una, may consent ba si Basti doon sa basketball match? Tama. Sa basketball lang yun yung may winner by default. Pero sa boxing po, tuwan-tuwa sila eh. Kasi pinagmamalaki nila eh. May consent ba si Basti na magtuluyan? Ang alam namin, may kontra. Di ba? Ganun po talaga sa boxing. Hindi mo sabi, ikaw naghamon eh. Tapos, palagay nyo ng hinamon ni Basti si Tory. Pero si Tory, nag-impose siya ng mga kondisyon. Ito ay charity, tapos dito gaganapin, sa linggo na agad. Hindi po ayun po yung malaki. Tapos ngayon, sinabi ni Basti na pwede naman ako, wag lang linggo. Malamang nangantsaw na lang. Mahirap yun. Ganun. So, hindi na matutuloy. Hindi raw matutuloy rematch. Wala talaga rematch kasi in the first place, wala naman naging match. Di ba? Wala nga match eh. Paano magkakaroon ng rematch? Kung hindi nga nagkaroon ng match. Kaya yung mga ganyan lang po no? Yung tagumpay na sinasabi yung tagumpay ni Tory, parang tagumpay ng administrasyon yan eh.
nagdedeklara sila na may naganap. Halimbawa, proyekto, yung 20 pesos na bigas. Kahit hindi naman totoo. Yung GAB kasi under din ng presidente yan eh. Kaya ibig sabihin, yung mga panalo nila o yung mga napagtagumpayan nila mga proyekto, katulad po yan ng deklarasyon ni Torre, winner by default. Yung parang technically nagbenta sila ng 20 pesos na bigas. Pero hindi naman yan yung meaning, di ba? Ng 20 pesos na bigas na iniisip ng mga tao. Ang 20 pesos na bigas na iniisip ng tao, 20 pesos sa merkado, sa market, hindi yung 20 pesos sa ilang piling lugar. Kasi kung ganyan rin lang ang usapan,